Kung may nakita kang tao na nag-aantanda o sign of the cross, sobrang laki ng chance na Katoliko ang tao na yan. Well, ginagawa din naman ito ng Eastern Orthodox at Anglicans, pero dito sa Pinas, mas malaki ang chance na Katoliko ang taong nakita mong nag-sign of the cross. Pero maraming anti-Catholics na nagsabing mali daw ang pag-sign of the cross. In this episode, bibigyan ko kayo ng 3 reasons bakit nagsa-sign of the cross ang mga Katoliko at kung Kristiyano ka, dapat kayo rin. If you watch until the 3rd reason, sasabihin ko rin sa inyo kung bakit ito biblical. Alright, bago natin simulan ang first reason, sa mga hindi Katoliko at hindi nakakaalam kung ano ba ang sign of the cross, ito ang gesture na ginagawa namin kung saan dinadampian namin ng mga daliri namin ang noo, dibdib, left shoulder, and right shoulder. Swabing galaw na halos reflex na namin ito. Then minsan binabanggit namin ang in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. With that said, simulan natin ang video sa unang reason kung bakit kami nagsasign of the cross. Reason number 1, it is historical. Bago pa nagkaroon ng printed Bible, bago pa man naitayo ang mga naglalakihang cathedrals, may isang bagay na halos lahat ng Kristiyano ay ginagawa na ito araw-araw. According sa isang early Christian na si Tertullian, bandang 200 AD, and I quote, "In all our travels and movements, in all our coming in and going out, in putting on our shoes, at the bath, at the table, in lighting our candles, in lying down, in sitting down, whatever employment occupies us, we mark our foreheads with the sign of the cross." Although nag-evolve ang gesture sa foreheads na practice noon according to Tertullian to almost the whole body na ngayon, pinapakita lang dito na 2 centuries pa lang halos ang lumipas mula nung umakyat si Kristo sa langit, widespread na ang practice. Kaya hindi ito invention lang nung Middle Ages. At hindi lang nagtatapos kay Tertullian ang mga quotes. May mga references din ng sign of the cross kina Saint Cyril of Jerusalem, 313 to 386 AD. And I quote, "Let us not be ashamed to confess the crucified. Be the cross our seal, made with boldness of our fingers on our brow and on everything." Nandyan din si Saint Athanasius, 296 to 373 AD. "By the sign of the cross, all magic is stopped, all sorcery confounded, all idols are abandoned and despised." At kay Saint Basil the Great, 330 to 379 AD. "Of the beliefs and practices, whether generally accepted or publicly enjoined, which are preserved in the church, some we possess derived from written teaching, others we have received delivered to us in mystery by the tradition of the apostles, such as the sign of the cross." Mahalaga ang sinabi ito ni Saint Basil dahil kinikonsider niya ito na galing sa apostles mismo ang tradisyon na ito. Kaya truly, hindi lang sacred scriptures ang method ng pagpasa ng faith noon. Kasali din ang sacred traditions. Number 2, the sign of the cross is a profession of faith. So, isa itong mini creed o maikling credo na binibigkas hindi lang ng bibig, kundi ng buong katawan. Ang mga words na kasama nito, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, galing ito sa utos ni Jesus sa Matthew 28 verse 19. Ito ang pundasyon ng pananampalataya natin sa Holy Trinity. Kapag nag-aantanda tayo, hindi lang natin ito sinasabi, kundi sinasabuhay din natin. Bonus trivia. Sa Latin Church, which is yung palasak sa Pinas, up, down, left, right, ang sign of the cross. At baka magtaka kayo dahil minsan may makita kayong up, down, right, left kung mag-sign of the cross ang iba. That's because may ilang Eastern Catholics na yon ang way nila. Then yung 3 fingers daw dapat ay magkakadikit to symbolize the Trinity. While minsan naman, 2 fingers ang pag-sign of the cross, which symbolizes Jesus' 2 natures, human and divine. Sabi nila may halong catechism daw, kaya ganito ang positioning ng mga daliri sa pag-sign of the cross. Noong 7th and 8th century, linalabanan ang Monophysite heresy. Yung mga nagsasabing may isang nature lang daw si Kristo. Kaya ang pag-sign of the cross daw noon with 2 fingers is literal na proclamation of our faith na may 2 nature si Christ in the face of these heretics. Noong 8th century sa Eastern Church, nung may say pa ang mga emperor sa mga bagay-bagay tungkol sa pananampalataya, si Byzantine Emperor Leo IV, dinikri niya na lahat ng blessings should be done using the large cross
gesture. Although, para ito sa blessings, inadopt na din ng mga tao ang larger sign of the cross for signing one's self. Bonus trivia. Tayong mga Pinoy, kung magsa-sign of the cross tayo, parang nagtatapos sa baba. Bakit natin ginagawa ito? Ito ay dahil nauso sa ating mga Pinoy na hinahalikan ang daliri after mag-sign of the cross. At bonus trivia. Kasi ang mga daliri natin after mag-antanda ay nagpo-form ng cross. See, kung ang Koreans may Korean heart, tayo may cross. At bago tayo magpatuloy, nais ko lang sabihin na ang misyon ng channel na ito is to make the Catholic faith viral. Para matulungan nyo kami, may simpleng mga gestures lang akong hinihiling. Number 1, please pray for this channel. Kailangan namin yan. At number 2, kung hindi pa kayo subscribed, baka naman. Baka pwedeng i-hit nyo yung subscribe button, no? Ayun, oh. Then like nyo na rin ang video and hit that notification bell. Alright. Reason number 3 kung bakit nagsasign of the cross ang mga Katoliko. Because it is biblical. Ito ang laging pambanat sa atin ng mga anti-Catholics. Nasa Bible ba yan? In this case, yes. As far as the Old Testament, may reference na ng sign of the cross. Sabi natin kanina na early Christians ay sa forehead nagsasign. Then sinabi din natin kanina that every time we do the sign of the cross, we profess our faith. That is because even long before, sa Bible, ang paglalagay ng sign of the cross is linked to our baptism. Tuwing binabaptize tayo, ay linalagyan tayo ng seal o tanda sa noo natin. But more than that, sa soul natin. Indelibly. Para siyang yung indelible ink sa halalan. Pero ito, once malagyan ka ng tanda na ito, hindi na ito maaalis. So, eto na ang mga Bible verses. Ezekiel 9 verse 4. And the Lord said to him, Go through the city, through Jerusalem, and put a mark on the foreheads of the men who sigh and groan over all the abominations that are committed in it. Sa mga nagsasabi na, Teka, Jay, mark lang ang pinapalagay sa noo ah. Hindi naman sinabing cross. Well, ang Hebrew word ng mark ay tau. At ang symbol ng tau ay, you guessed it, X o parang cross. Ito ang paniniwala ng early Christians sa verse na ito. At kung hindi pa kayo kumbinsido, ang isa sa maagang translation ng Bible ay ang Latin Vulgate ni Saint Jerome. Dito ay retain ni Saint Jerome ang context dahil hindi lang mark ang linagay niya o signa in Latin, but signa tau. At kung gusto niyong mabasa ang faithful English translation ng Latin Vulgate, check out nyo yung Ezekiel 9:4 sa Douay-Rheims Bible. Kung gusto nyo pa ng proof that early Christians believed this context, eto ang quote from Origen, isang 3rd century theologian. And I quote, The shape of the letter tau presented a resemblance to the figure of the cross, and that therein was contained a prophecy of the sign which is made by Christians upon their foreheads. For all the faithful make this sign in commencing any undertaking, and especially at the beginning of prayer or of reading Holy Scripture. Pero baka sabihin mo na hindi na naman ako nagko-quote sa Bible. Ito pa ang ilang verses alluding to the sign of the cross, which is seal na natatanggap natin from our baptism. Revelation 7 verse 3, saying, Do not harm the earth or the sea or the trees till we have sealed the servants of our God upon their foreheads. Si San Pablo, ito din ang sinabi niya sa Ephesians 1 verse 13. In Him you also, who have heard the word of truth, the gospel of your salvation, and have believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit. So makikita natin na ang pag-antanda sa noo is a sign of our baptism. At tuwing nagsa-sign of the cross tayo, we profess our faith na natanggap natin from our baptism. Hindi lang ito historical, ito din ay biblical. Alright, kung gusto nyo pa ng maraming videos kung saan pinapaliwanag natin ang ating pananampalataya, eto ang isa pa. Totoo bang sumasamba ang mga Katoliko sa rebulto? Check out nyo ang link right here.